Para po sa devotion natin about New Covenant Experience of the Holy Spirit, dito po tinalakay natin na sa Old Covenant, walang outpouring of the Spirit na kagaya ng nangyari sa Pentecost sa Acts chapter 2. Isang privilege po sa atin na panahanan tayo ng Santong Spirito. Ito po yung isang mystery na mapapatanong ka, yung Diyos nananahan sa akin? Something na unthinkable para sa mga tao maging nung unang panahon. Na yung Diyos, naisip nila nananahan sa templo. Kaya pinagtatayo nila ng templo. O yung Diyos nandun sa Olympus. O yung Diyos nananahan sa langit. Pero ito, sabihin mong you are the temple of the Holy Spirit and God lives in you. Mind-blowing ito eh. Pero ito po ay isang privilege, isang pribilehiyo na hindi tayo karapat-dapat. Pero pinananahanan po tayo ng Santong Spirito. Pinananahanan po tayo ng Diyos. Isa po itong grace. Hindi natin deserve, pero minarapat ng Diyos. Isipin niyo po, ang Diyos nananahan sa iyo. You are the temple of the Holy Spirit. Yung pinanahanan ka ng Santong Spirito, just meditate on it. Mind blown talaga yung isip mo eh. Paano yung Diyos nakatira sa iyo? Now, isa po sa mga puntos na gusto kong bigyan din dito, yung Acts chapter 16, verse 6 and 7. Ito po yung isang benefit, no? Isang, kumbaga, malaking tulong sa atin na tayo pinananahanan ng Santong Spirito. Sila Apostol Pablo po, habang sila ay nagmi-mission. Of course, sa mission, paglalakbay yan eh. Marami kang desisyon na gagawin along the way. Dediretso ka ba? Matutulog ka muna? Overnight ka muna rito? Or kakanan ka ba? Kaliwa ka? Punta ka ba sa Bithynia? Punta ka ba sa Phrygia? Ito po, makikita natin na yung Santong Spirito nangungusap talaga kila Apostol Pablo at nangungusap rin sa panahon natin ngayon sa atin. Ginagabayan tayo kung saan direction tayo tutungo. Sabi po rito, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Sa Tagalog po, at naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa ating paglalakbay, sa mga pinupuntahan natin, sa mga decisions natin, may mga time pala na pinagbabawalan tayo ng Espiritu Santo. Sinasabi ng banal na Espiritu Santo sa atin, this is not for you. This is not God's plan for you. Maraming beses po ng pagkakataon sa ating mga buhay, meron tayong papasukin na relationship, negosyo, papasukin tayong mga deals, transactions, hindi mangyayari. Kahit everything is all set, ang ganda naman, biglang hahadlangan ka ng Santong Spirito, hindi matutuloy. Eventually, marirealize mo na salamat sa Panginoon, niligtas ka niya sa tiyak na kapahamakan. Yung Santong Spirito po, habang nakikinig tayo sa Santong Spirito, dadalhin talaga tayo sa perfect plan ng Diyos. At yung something perfect sa mata natin, parang perfect na lahat eh. Pero sablay pala sa harapan ng Diyos. At salamat kasi merong Santong Spirito na magsasabi sa atin na mali yung mga decisions natin. So sila Apostol Pablo, pinag-abawalan sila ng Espiritu Santo dun sa mga lugar na hindi plano ng Diyos para sa kanila. So, verse 7, nang sila'y dumating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bithynia. So, mayroon na naman silang plano. Ngunit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. So, itong point po natin na ito, yung banal na Espiritu talaga, nangungusap sa atin. Yan po yung pinakatrabaho, role ng banal na Espiritu sa atin is to talk to us, to impress God's will. Yung i-impress sa puso natin kung ano yung dapat natin gawin. That's why, point number 1 natin na gusto kong bigyan din ngayon, no? Know God's plan.
Pwede mo palang malaman ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Yes, pwede nating malaman. Ang kailangan lang natin gawin, makinig sa tinig ng Santong Espiritu. At habang naikinig tayo sa tinig ng Santong Espiritu, alam natin na dinadala tayo ng Santong Espiritu sa sentro ng kalooban ng Diyos. At kapag ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, nasa sentro ka rin ng pabor at pagpapala ng Diyos. Pag ikaw ay wala sa sentro ng kalooban ng Diyos, ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa mo ay hindi kalooban ng Diyos. And don't expect favor and blessings from God if you are not doing His will. Wala kang expect sa Diyos na pagpapala o pabor kung hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng Diyos. That's why you have to listen to the Holy Spirit. Always be at the center of God's will and experience God's favor and blessings. Yun lamang po. I hope napagpala po tayo ng devotion natin ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions. God bless you po.